Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating devotion, sa 7 p.m. devotion. At sa oras na ito, ang ating pong pag-uusapan, what and how God leads stewardship. So, bago po yan, let's pray. Father God, we worship you and we adore you, Lord God. Salamat po sa pagkakataong ito na mapag-usapan po namin that what and how God stewardship. Kung paano pong ang lahat ng mga bagay ay pinagkakatiwala niyo po sa amin, maunawaan namin, maintindihan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito at patuloy namin magamit sa amin pang araw-araw na buhay, Panginoon. We believe, Father God, and I believe, Lord, sa mga makakarinig ito, Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos na makikisaya sa amin, Lord God, na maunawaan namin na may mga bagay na pinagkatiwala kayo na ipamahala sa amin, Lord God. And ano po ang mga iyon? At ito po ang nais nyo na aming gampanan. Lord God, I worship you, Lord. And I glorify your name, Lord God. Salamat po ng marami. Pinupuri kita at pinapasalamatan. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan po, pag-usapan natin what and how godly stewardship. So when we say godly stewardship, sa biblical na principle po that everything belongs to God, ay binibigyan niya ng pahintulot ang tao na ito ay gamitin. Ano po ang mga sample nito? Ito po yung time, talent, possession, and even yung atin pong mga pinansyal. So, ano po ba yung time? Ito po yung nagbibigay tayo ng oras para manalangin, magbasa ng Biblia, at kung ano-ano pa na pwedeng magamit ang oras para sa Lord. When it comes din po na nasa simbahan tayo, na maiksi lang naman po ang oras, hindi po tayo nagmamadali, yung para pong sinisilihan tayo, na parang hindi po natin alam kung ano ang ating gagawin kapag nasa church na po tayo. At kung alam mo pong may gawain, nag-giveaway ka sa ibang mga lakad mong pang sarili. Kundi binibigyan daan mo ang mga gawain para sa Panginoon. So, ayan po ang sinasabi na para sa time. Paano naman po yung sa talent? Ang sa talent po, pwede, kung ikaw po ay marunong kumanta, sumayaw at maghayag ng salita ng Panginoon, ito po ay ibinibigay mo at pinapagamit mo sa Panginoon. So, meron po tayong worship team, meron po tayong creative team, lalo na kung marunong ka sa mga editing, sa computer. At kung marunong ka magsayaw, nandiyan po ang praise and worship. Kung marunong ka naman po magbahagi ng salita ng Panginoon, nariyan naman po ang mga D5 or mga daily devotion, morning and evening. So pag sinabi naman pong financial, yun naman po yung mayroon ka at sa alam mong may nangangailangan, buong puso kang nagbibigay, ibinibigay mo to para sa Panginoon at para sa kapwa. So you are a giver, sabi dito. Pag tayo daw po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na mamahala, binibigay po natin to unselfless. So, ibig sabihin po, paano po ito? Kasi naniniwala po tayo na ibinibigay natin to, it's more on Jesus kaysa po sa ating mga sarili. So, yun po yung ibig sabihin ng selfless. Wala na po yung ating mga sarili na hindi mo na kailangan pang isipin kung ano ang sasabihin ng ibang tao or whatsoever, kundi ibinibigay mo to at ginagampanan mo to dahil alam mong ito ang ikatutuwa ng Panginoon. At tayo po ay lumalabas sa ating comfort zone. So ano po ibig sabihin nito? Kung halimbawa inassign kang manalangin for 5 a.m., umaalis ka dun sa comfort zone mo at pinipilit mong gumising, bagamat alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang gumising ng maaga. But because ito ay para sa Panginoon, gagawin mo ito. And kung bawang 7 p.m., kahit gaano kang katakot at sinasabi mong bulol kang magsalita, pag sinabi sa iyo na ikaw ay magbahagi ng salita sa 7 a.m., ibinibigay mo to ng buong puso mo. So, lumalabas ka dun sa comfort zone, hindi dun sa mga nakasanayan mo lang. Hindi po tayo yung tipong, ito yung kaya kong gawin, ito lang. Kundi, alam niyo po yun, every time na nagpapagamit ka sa Panginoon, lumalabas at ibinibigay mo pa yung higit pa sa makakaya mo. Amen? Ayan po. Ang sabi dito, we work for the Lord. We work for the Lord. Tayo ay kumikilos, tayo ay nagtatrabaho dahil sa Panginoon. Tayo ay namamahala dahil alam nating ang Diyos ang nag-uutos at tayo ay pinagkakatiwalaan lamang. Sa ganon, kapag tayo po ay gumagampan patungkol sa Panginoon, nawawala po ang pag-angal. Amen? Kasi po bakit po? Napapalitan po ito ng nagtitiwala ka dahil alam mong ito ay ginagawa mo sa Panginoon. And nai-enjoy natin ang paglilingkod sa Diyos kasi wala nga pong sapilitan. Ito yung ginawa mo selfless, with wholeheartedly. So, hindi po ito tayo yung nagtutulakan, hindi po ito tayo umaayaw ka, diba? Tumatalikod ka, but rather, nag-e-enjoy ka sa paglilingkod at alam mo, dahil alam mo, buong puso mo itong ninanais because alam mong ang Diyos ang
ang siyang pinaglilingkuran mo. Tayo din ay marunong mag-manage, lalo na when it comes to finances and time. So kapag tayo po ay good steward, marunong din po tayong mag-ayos pagdating po sa ating time. So meron pong time management. Ang Diyos pong magbibigay sa atin ng wisdom. So hindi mo sasabihin na kulang kasi yung oras ko kasi ganito, kasi ganyan Bakit? Kasi binibigyan tayo ng sapat na oras at kaalaman ng Panginoon paano mapangasiwa ang ating mga oras. So hindi ito nauubos sa walang kapararakan. And sa finances naman, alam ng Diyos, pinagkakatiwalaan tayo sa mga ganito na pagkakataon na tayo ay binibigyan ng kakonting halaga ng Diyos. At naniniwala tayo na binibigyan tayo ng Lord ng wisdom kung paano ito magamit sa Panginoon at kung paano natin ito ma-manage. Yung hindi mo sasabihin lagi na lang na wala akong kapera-pera, hindi ko kaya kasi ganito, kasi ganyan. So, binibigyan tayo ng Diyos. Kapag tayo po ay good steward, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos na pangasiwaan nito. And we care sa mga nasa paligid natin. Dahil nga selfless ang paglilingkod sa Panginoon, nagkikare tayo sa iba more than ourselves. So pag nakikita natin na may mga nangangailangan at mayroong mga kaluluwa na nagnanais na makakilala sa Panginoon, kahit po tipong pagod na pagod ka at tipong may gagawin ka pa, iniiwan mo ang lahat. Dahil alam mo, itong taong ito, itong nasa paligid mo na to, ay nangangailangan para makilala ang Panginoon. So, ayan po yung mga bagay na ating ginagawa. Pag tayo po ay godly steward ng Panginoon. Sabi po sa Mateo 25:23, yan, alam ko pong lagi po natin itong naririnig. Sabi dito, ang lagi pong sinasabi dito, ang sasabihin po sa atin ng Panginoon, kapag tayo po ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay, magaling, tapat, at mabuti kong lingkod. Sa naniniwala po ako na lahat tayo ay naisabihan ng Panginoon na magaling at tapat at mabuting lingkod. At kaya mo naririnig ang salita ng Panginoon na ito, ay nais ng Diyos na ikaw ay maging kabilang sa tagapangasiwa niya ng mga bagay na kanya pong na mayroon ng Panginoon, mga kayamanan na mayroon ng Panginoon. At sabi po dito sa Romans 14:12, at ito po ang aking conclusion. So then each of us will give an account of ourselves to God. So ano pong ibig sabihin nito? That every individual will held responsible for their own actions. So sa lahat po ng ating ginagawa, tayo po ay responsable sa lahat po ng ating ginagawa, sa lahat po ng ating action. So sabi dito, lahat ng yan ay pananagutan natin sa Panginoon. Kung ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay. At kung ano ang mayroon ka ngayon na pinagkatiwalaan ka ng Panginoon at ito'y nagampanan mo ng maganda, daragdagan pa ng Diyos yan at pahahabain, palalawakin pa. So kapatid, sa oras na ito, ang nais sabihin sa atin ng Panginoon for the conclusion, ang sinasabi dito ng Panginoon, maging mabuting lingkod tayo ng Diyos. Maging mabuting tagapangasiwa ka ng Panginoon. Whether ang ibinibigay mo ay talent, ang time, ang finances, or everything, ibigay mo to na nabalulugod ang Panginoon. At sa darating na panahon, ang reward ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. So kapatid, ang aking iiwan, be responsible stewards ng Panginoon. At naniniwala ako na sa oras na ito, lahat tayo, sabi nga sa Romans kanina, Romans 14:12, so then each of us will give an account of ourselves to God. So tayong lahat ay mananagot sa Panginoon kung tayo ay hindi napagkatiwalaan sa maliit mang bagay. So yun lamang po kapatid, at nawa sa oras na ito sa iyong narinig, maikse, ngunit naniniwala akong malaman at alam kong sa oras na ito, iniisip mo ano ang pwede mong ibigay sa Panginoon na sasabihan ka na magaling at tapat at mabuti kong lingkod. At sa oras ito, kahit ang oras mo na nakikinig ka ngayon, ibinabahagi mo at ninanamnam mo ang salita ng Panginoon. Ito rin ay pagkakataon na ikaw ay mabuting lingkod ng Panginoon. Isang magandang gabi at nais kitang ipanalangin, nais kong ipanalangin ang lahat sa inyo. Hallelujah, Father God, we bless you, we worship you, we adore you, Father God. Ama, sa lahat po ng aming narinig, Panginoon, ang nais po namin, Lord God, magwawakas ang aming mga buhay, na sasabihin yung magaling at tapat at mabuti kong lingkod. Panginoon, mahirap pong pangasiwaan, Panginoon, ang maraming bagay na mayroon dito sa mundo. Mahirap pong isipin paano maaayos ang oras, finances, ang mga times, ang talent, Panginoon. But Lord, ikaw ang nagbibigay sa amin ng wisdom. At ang yung wisdom na yan, Panginoon, ang magamit, Lord God, namin, Panginoon, kasama ng mga nanonood. Lord God, give us wisdom, Father God. Give us wisdom kung paanong mas magagamit pa, Panginoon,
ang lahat ng ito na pinagkatiwala nyo. And in your time, Lord, ikaw ang magsasabi that my good and faithful servant. Panginoon, ito po yung nais naming marinig. Ito po yung nais namin, Ama, na magiging kaisipan na nasasabihin nyo sa amin, Panginoon, in your time, Lord God. And I believe, Lord, marami sa amin ang nagnanais nito. Marami sa amin ang, ang tumatanggi. Marami sa amin ang nagsasabing naaabala kami. But Lord, the more na naaabala kami, the more na lumalabas kami sa aming comfort zone, naniniwala po ako, the more na pinagkakatiwalaan niyo po kami sa mga bagay na naisin yung gawin namin. Kaya Lord, sa oras na ito, nais kong pati ang mga manonood ay maistorbo, Panginoon, patungkol sa iyo, Lord God. Matuto kaming maistorbo patungkol sa iyo, Panginoon. At Lord, selfless, Panginoon, na paglilingkod, Panginoon, ang maibigay namin sa iyo. Lord, bless each and everyone, Lord, na nakikinig, Panginoon. At yung sa puso namin, sinasabi namin na, Lord, gusto ko din po na maging lingkod mo na tapat at mapagkakatiwalaan. And Lord, sa lahat po ng mga nangyayari sa aming bansa, Lord God, naniniwala po kami na, Lord, ano man po ito, Panginoon, let your will be done, Lord God. Maaaring may takot, pangamba at alalahanin, lalo na sa sunod-sunod na paglindol sa Cebu, pagputok ng bulkan, at meron po kami mga naririnig, Lord God, na mga giyera. At Lord, naniniwala po kami that everything, Lord God, ay nakapwesto sa anumang naisin mo. Everything is under your plan and control, Father God. Kaya Ama, sa oras na ito, we pray and declare, Lord God, na lahat ng ito, Panginoon, let your will be done, Lord God. At kami lang po, Panginoon, ay pagkatiwalaan yung ipanalangin ito, Panginoon. At sa huli, ikaw pa rin po ang masunod, Panginoon, sa iyong naisin. Lord, sa lahat mo ng may mga karamdaman, salamat sa kagalingan, Panginoon. Spiritual man yan, physical, Lord God, emotional. Thank you, Lord God, sa kagalingan. And Lord, have your way sa aming mga buhay, Lord God. Kami po ay sabik, Panginoon. Kami po ay nagnanais, Panginoon, of more of you in our lives and less of us, Father God. Maraming salamat. To God be all glory and honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Muli, kapatid, isang magandang gabi sa ating lahat. Ang pagpapala ng Diyos at humaragas ang biyaya ay sa ating lahat. Good evening, everyone.